Sa most exciting part ng ating webinar. Alam ko excited na kayo dito sa paano mga ba magsimula, Tito. Bilisan mo na. Yan ha, mga titos and titas, no? So, tapos na po tayo dun sa mindset and some parts ng risk management, okay? Yun po yung pinaka-importante dito sa webinar na to. Ito ho is mostly skill set na po ito. Pero kung tama na yung mindset, tama na yung risk management, no? Ito yung easiest part, sa totoo lang. Ito yung easiest part. Mas madaling gawin po ito basta tama yung mindset, no? So, paano po umpisa? How to start? You have to create a separate account from your existing account, no? For example, ang account niyo po is Binance sa spot, yun ang pinambubudega nyo, yung pinang-spot trading nyo, no? You have to open a separate account sa ibang exchange. Ako personally, I'm using Bybit and BingX, no? Bybit and BingX po ginagamit ko. Why? Ano po yung logic nun, no? Sabi natin kanina, itong futures casino is so addicting, di ba? So imagine kung yung portfolio nyo, kabuuan, you can easily access it, di ba? Imagine niyo po 'yun. Pagka natatalo kayo, naubos na yung pantayan niyo sa futures. Okay? Tapos easily you can just transfer yung spot wallet mo to your futures wallet, no? Imagine kung ano mangyayari doon, di ba? So baka sa kakagigil nyo, maubos po yung portfolio nyo. So yun ang pine-prevent natin dito. Kung nasa separate exchange po yan, kailangan mo pa ng two-factor authentication. Kailangan mo pa ng text confirmation. Kailangan mo pa ng email confirmation, di ba? Bago ka makapag-transfer. Kukunin mo pa yung code. Ang daming proseso, no? Sa process po na yan, makakapag-isip-isip kayo, no? Tandaan niyo po yan, maiisip niyo, tama pa ba na tumaya ako o tulog ko na lang muna to, bukas na lang pahinga ko muna kasi sunod-sunod yung talo ko. Diba? So you're going to save your portfolio by doing that, mga titos and titas. So open an account on Bybit, use our link nasa description po, ayan, and sa BingX, nandyan din po, i-click nyo lang po yan, and you can open an account using our link and you will get a trading bonus, no? Pagka nag-open po kayo sa either in Bybit or in BingX. Mas madalas ko pong gamitin ngayon is Bybit. Okay po. So, yan po. And, how to bet, diba? So, nakapag-open na kayo ng account. Paano na tayo magsisimula, Tito? Ito po importante, diba? For example, no? To sample lang, ha? Portfolio size, $1,000. Pag $1,000 po, pag sinabi natin portfolio size, yan po yung laman ng futures account nyo, $1,000. So sabi natin kanina, no, sa risk management, 10% of your overall portfolio pwede mong laruin sa futures. So meaning to say, kung $1,000 to, ang portfolio size mo is $10,000. Gets po? So you're just only betting, you're only risking 10% of your portfolio. Okay po ha, mga titos and titas, malinaw yan, no? But as you go along, no, wala namang pipigil sa inyo kung gusto nyo lagdagan yan. Pero, sa risk management, let's start small. As you go along, naging comfortable po kayo, gumaling na kayo, na-master nyo yung craft, maganda yung win rate nyo, pwedeng dagdagan. Pwedeng dagdagan. Pero sa umpisa po, mga titos and titas, no? Kailangan nyo muna ng risk management. Kasi ang ayaw natin dito ma-develop is yung sugarol talaga na mentality. Diba? Yung bara-bara, yung tira lang ng tira. No, mga titos and titas. Kasi uubusin talaga itong casino. Masasayang. Remember, mahaba po ito. Hindi magsasara yung casino 24/7. Ano? So, the earlier na ma-develop ninyo yung discipline and the right risk management, the better for you. No? Pagka maganda na yung win rate nyo, okay, increase your portfolio size. Dagdag ulit ako ng $1,000 kasi gumaganda yung win rate ko, gumagaling ako. Diba? Not bad. No, mga titos and titas. So, sa $1,000 na portfolio size, ang max size per trade lang, maximum size per trade is $400. Okay po, ha? Ang trade mo, pag magpapasok ka, maximum $400. Tito, ano gagawin namin doon sa 600? Opo. Yung 600 po, mga titos and titas, no? Yan po yung ginagamit natin para hindi tayo ma-liquidate. Mamaya ipapakita ko sa inyo, no? So 400 lang.
Hindi ka pwedeng lumakpas sa 400. So, only 40%. No? 40% of your portfolio, yun lang ang pwede mong i-bet, mga titos and titas. Hindi ka pwedeng lumakpas dyan. Kasi kadalasan, no, ang pagkakamali ng iba, even when I'm starting yung futures, porket may budget ako na $1,000, pag tatalpak ako, 500, 700, di ba? Per trade. Kasi gusto kong kumita ng malaki. Greedy ako eh. Di ba? Kasi nakikita ko maganda to, no? Mukhang kikita ako ng malaki. Mas malaki taya ko, mas malaki kita ko. Yun pala, mga titos and titas, ang nangyayari, dahil sa pagka-greedy, naliliquidate. Okay? Kasi, wala ka ng bala. No? Ibig sabihin, yung 600 po na naititira natin, yan yung ginagamit natin sa cross. Kaya po kanina, sabi ko sa inyo, cross. Pag magte-trade tayo ng leverage, hindi isolated eh. Cross ang gagawin natin. Kasi yung 600, that is your insurance na hindi ka maliliquidate. Kasi meron kang pondo para hindi ka maliquidate. So, yan ang hindi alam ng iba. Yan ang sikreto po ni Tito. No? Kaya hindi tayo naliliquidate. No? Nung nalaman ko po yan, talagang wala, zero. No? Zero, as in zero liquidation. As in zero liquidation, mga titos and titas. Magic, no? Parang magic. Dati isolated lang din po ako. Dami din, no? Inaabot ka din talaga ng liquidation pagka isolated, lalo na pag nagsisimula ka. Pero nung natutunan ko po ito, zero, as in zero liquidation. So just follow this, no? And then 400. From 400, i-divide mo pa yan by 2. Napaka-conservative naman ni Tito. So 2 beses po, no? So meron kang test buy at may pang conviction buy ka. Paano po ginagawa yan? So for example, nakahanap tayo ng magandang setup. Oy, mukhang magandang maglong ngayon ah. Favorable to. Ito yung sinasabi ni Tito na setup. Pasok ka, test buy muna. Hindi ka agad all in, no? And as the candle paints, habang tumatagal yung trade, nagpe-paint yung candle, uy, mukhang goods na to ah. Mukhang gumaganda, mukhang maganda talaga maglong. Pwede mo nang idagdag yung remaining 200. No? At whatever price. Because why? You feel comfortable already eh. Diba? Dahil nakita mo na mukhang favorable sa'yo yung trade. So, naka 400 ka na. Okay? So, most likely, sisipa yung presyo. Apo, totoo po yan. Pag tama yung entry mo, tama yung basa mo, may 400 ka sumisipa. No, mga titos at titas. And you have to take profit when you are happy or during a major move. No, mga titos and titas. Yung mga big candles, usually dyan tayo nagtitake profit. Pag nilaglagan na ng long candles, pag naka-short tayo, biglang may long candle, take profit. Diba? Pagka naka-long naman tayo, may green candle, take profit. Kasi yung mga long candles na po na yon, mga titos and titas, would mean 20%, 30%, 40% profit already. In just one day, sabihin mo na, maximum one day, 40%, 20%. Ayaw pa ba natin nun? $400 mo, kumita ng, let's say, 20%, di ba? 400 times 0.2. Kumita ka ng $80. Di ba? $80 is already 4,000 pesos. Tama ba? Yes, di ba? 4,000 pesos in one day. Hindi na masama, di ba? Hindi na masama, mga titos and titas. So you just repeat it. Minsan makakadalawang trade po kayo sa isang araw eh. Pagka masipag kayo mag-grind. Kaya nga po tawag natin grinding eh. No? Ngayon, ano ang leverage? Yung X, no? Ilan ang leverage size? Ako po ginagamit ko 25 lang. Okay, 25x lang. Yun ang comfortable ko. Comfortable ako dyan. So, pwede ho kayo mag-start ng mas maliit, 10 to 25 or 10 to 30, maximum 30. And then, siguro, as you go along, matitimplan nyo naman na po yan eh. Pwede nyo pong taasan, ano? Pero ako, sa 25 lang po ako comfortable, so yun lang po yung ginagamit ko. 25% leverage lang tayo, ha? Mga titos and titas. So, take profit when happy and, syempre, hindi naman po pwedeng wala kang stop loss, di ba? Hindi naman pwedeng TP lang, no? So, if the trade goes against your plan, ibig
Sabihin, gumalaw yung market doon sa mali, kumbaga doon sa hindi doon sa inaayon ng basa mo. Gumalaw yung price, no? So you have to cut loss. No? Saan magka-cut loss? Ito pa isang pagkakamali ng iba. Yung iba nagka-cut loss pag binubuhusan eh. Pag binubuhusan po yan, ka-cut loss sila tapos makikita nila magba-bounce, no? Usually, if your entry is right, meaning kapag ka po maglo-long ka, nasa tamang support yung buy mo. Okay? So kung nag-practical charting kayo, maiintindihan niyo yung basic support and resistance eh, no? So kung nasa support ka bumili, sure, no, kahit umakyat pa yan, babalik at babalik po yan doon sa support to retest it. Okay? Pag ni-retest po yung support, kahit hindi eksakto doon sa price mo, cut loss na, no? Kasi minsan po umaabot ako ng 20, 40, 50% loss, no? Tama, nagkakamali din tayo ng entry, ha. Wala namang perfect na trader, no? But based on experience, no? Ibig sabihin kasi tama yung entry ko, kaso yung market mali yung galaw. Maga hindi umaayon doon sa basa ko, no? Pababa pa pala siya, naka-long na ako sa support, tapos tatagusin yung support, no? Tapos pag tinagos dire-diretso. Minsan nagkakaganon po eh, no? So, pero babalik po yan. Pagbalik po niyan doon sa near my entry price, cut na ako. Out na ako doon sa trade ko. No? So, minsan konting galos, and then I'll find another setup. The moment, no, ito po pa nakatandaan nyo, the moment na in-ignore nyo po yung binalikan na kayo ng market, that's the time na magbi-bleed po yung portfolio nyo. Kasi minsan, isang beses lang siya bumabalik. Na? Tapos magdedire-diretso na po yun dun sa, it will continue its current trend. No? So dun umaabot yung season, sayang, no? Magiging ganyan na po yan, magiging blame game na yan, no? Magiging panghihinayang na po yan, mga titos and titas, no? So remember, once na binalikan na kayo or near dun sa entry price niyo, let's say 5% loss, 10% loss na lang, 'di ba? Pwede na 'yan. 'Di ba? Close na, 'di ba? Kesa naman kaninang 50%. Kesa naman kaninang 40%. Remember, you can easily get dito kasi you can really easily get 'di ba? 20% eh. Based on experience, sa 25x, kayang-kaya eh, mga titos and titas, no? So, take the loss pagbalik po sa price ninyo. Yan ha. O, to po ang Bible natin, mga titos and titas. O. So, kaya kailangan ito tatandaan ninyo. Kung makabisado nyo lang ito, no, itong how to bet, ito problema ng iba, hindi marunong mag-bet eh. Marunong tumaya, ang galing magbasa ng chart, but they don't know how to bet. Diba? Makabisado nyo lang po ito, mga titos and titas, makakasurvive kayo sa casino. Makakasurvive po kayo sa casino, no? So remember po ito, no? Plus yung cross, no? Wag isolated. Okay po.